Ayan, another Toyota Fortuner na D4D na naman, no? Di naman lumalamig. Biglang nawala yung lamig, no? So pag check natin, zero, walang freon. Ayan. Okay, so wala naman tayong possible na kita dito, no? Nag-leak siya, no? So ito yung kadalasan kasi nasa evaporator, either sa front or sa rear na evaporator. Okay, so i-pull out ko muna para ma-check natin, guys. Ito na, guys, no, natanggalan natin yung sa front pa lang kasi yung rear NX natin. Okay, maraming oil dito sa may expansion valve yan, no. Ito, grabing oil ya dito. Yan, no, yung lakas ng tagas ng oil dito hanggang sa ilalim, oh. Ayun, oh. Ayan. So balik natin tong expansion valve nya para ma-leak test, no. Oh, grabing dumi, guys, kasi walang cabin filter, oh. Ayan. Direkta nakapasok yung likabok. Okay, so balik ko lang tong expansion valve para maglagay tayo ng pressure. Punta lang tayo dito kaya may pressure na. Ayan, oh, may sungaw, may leak, guys. Ayan. Okay, so yung oil nya, no, kasi yung dito yung leak sa taas, so nagbaba siya papunta dito, kaya nagkaroon ng saiti yung expansion valve natin dito. Ayan. Kasi doon galing yung oil, no, laki ng butas, oh. Ayan. Okay, so wala na to, guys. Subject for replacement na to. Kita yun naman yung grabe yung corrosion. Okay, so yung likod, no, next natin check din natin yun. Kung walang problema, balik lang natin. Kung walang leak, cleaning lang yung gawin natin doon. At ito na yung sa likod na evaporator, no. Ayan, wala man siyang leak, guys. Ayan. Good naman yung sa likod, no. Yung problema lang natin dito, no, kasi di natin expect kung kailan siya magkaroon ng leak, kasi original pa to. So, kasi yung aluminum wala talagang lifespan, no. So ito yung nauna nagkaroon ng leak, original pa din to. Ayan, kasi nakadepende kasi sa customer kung mayroong naka-agenda tapos may budget, no. Tapos sabihin natin na ganito, tapos magsabi sila na sige palitan mo na kasi baka di rin tatagal, no. Baka next month, next week siya naman yung magkaroon ng leak. Ayan, so explain na natin ng mabuti, no. Ayan, at least kung magkaroon siya, ready na si sir sa next na evaporator, no. So yung papalitan lang muna natin ngayon yung sa front lang, yung sa rear balik lang natin yan. Yan. At ito na yung bago na ipapalit natin, no. So yung sa likod, guys, no, na symbol ko na ikabit ko na doon sa likod. Wala naman yung leak. Ayan, Poca brand yung ating ginagamit, oh. Poca brand. Ayan. Okay, so isimbol ko na lang to para mabilis yung ating share dito. Ayan, symbol na, guys, no. Lagay na tayo ng freon. Okay, yeah, start to daw. Okay, owner code.
Lao. O na na. Okay, so yan o. Na testing na kami pero may isa pang problema dito. Yung radiator fan slide. Slide siya guys. So mainit na oh. May load na siya pero hindi pa rin siya nag clutch pa no. Bali slide siya. Mag-add pa tayo dito ng silicone oil. Ito siya, natanggal na namin no. Wala na. Ubos na yung silicone. Ayan. So yung ilagay natin mga 3 or 2 lang. Ayan, ito na, lakas na. Ayan, so paano nga ba malaman kung konti na lang yung silicone guys no? Pandarin nyo lang ng matagal, tapos pag mainit na tapos slide pa rin, ibig sabihin yung radiator fan ay kulang na ng silicone no? So mag-testingin tayo nyo na mga 1 hour 30 minutes bang maandar, tapos yung slide pa rin, so kailangan na yan dagdagan ng silicone oil. Yun. Okay, so tapusin na namin to guys. Good na po itong unit.